when you are near. Your light breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you we find our voice. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Chains are broken in your name. In you we are never the same. Your power flows like mighty streams, fulfilling all our dreams. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both. Hello, and welcome sa Russia TV mga kapatid, at meron tayong debate na magaganap ngayon. This is between Seventh-day Adventist and Baptist mga kapatid. Ang topic nila ngayon ay patungkol dito sa patutunayan ng ating affirmative na ang bautismo sa Marcos 16:16 ay bautismo sa tubig at hindi sa baptism ni Kristo sa Holy Ghost. So, mga kapatid, puntahan nyo na lang yung Marcos 16:16 ha, para makita nyo kung anong nilalaman. So, ating affirmative dito si Fernando Camacho ng SDA at negative naman si Pastor Ruben ng Baptist mga kapatid. Sa ating setup ng debate, meron tayong 10 minutes sa presentation, 7 minutes sa pagtatanong, 10 minutes sa rebuttal, 7 minutes sa second cross, at meron tayong 5 minute na final conclusion. Mauna si negative, mahuhuli si affirmative. Sa ating rules mga kapatid, meron tayong rule number 1, yung limit sa pagsagot. 20 seconds every question yan, at least 5 seconds na hindi siya sumasagot or hindi siya nagsasalita, in the next question ko na. Rule number 2, yung close-ended question or categorical. Pili muna bago tayo mag-explain ng 20 seconds. Alam nyo na to. At rule number 3, yung 10 seconds explanation rule natin. Kung wala doon sa sagot nyo, doon sa pagpipilian, kung wala doon ang sagot nyo, or hindi nyo masagot ng direkta ang question, pwede kayong gumamit ng 10 seconds. Tumawag lang ng moderator pag ginagamit ang karapatan na ito, at syempre walang objection pag ginagamit ito. Rule number 4, kung anong ang tanong, yun ang sasagutin. Rule number 5, sa first stand doon lang dapat magtanong sa inilatag ng katunggali, pero kung sumasagot naman siya mga kapatid kahit hindi pa niya nilatag, okay pa din yan. Doon lang ako pag nag-o-object na yung ating tinatanong. At sa rebuttal, pwede nang sumagot or itanong, either inilatag or hindi inilatag. Rule number 6, dalawang warning galing sa akin. May discipline tayo dyan. 1 minute sa time niya. Rule number 7, isang objection lang at isang clarification every question. No objection during final conclusion. Rule number 8, no insult about physical appearance. Kasama doon yung mga pagmumura na alam natin kahit patama para sa inyo ang mga ito. At meron akong pinapayagang mga salita gaya ng demonyo, kulto, sinungaling, mangmang, mga ganun, pwede pa yan. Rule number 9, yung no challenge question. Ito yung mga tanong na kung mabasa ko or paano kung mga mabasa ko. So mga ganun na question, hindi ko pinapahintulutan yan. Rule number 11, disconnection time limit. So 7 minutes lamang kayong pwedeng makabalik. Rule number 12, bilang moderator, may kapangyarihan akong magtakda ng bagong rules. Yung hindi nakasaad dito mga kapatid. So, ang ginagamit ko lang ito yung mga first impression mga kapatid, yung bago lang sa akin, at agad-agad magbibigay tayo ng final ruling doon. Rule number 13,
bilang moderator, ako ay nagsisilbing tagapangasiwa lamang ng debate na ito at hindi ako responsible sa anumang pananaw, paniniwala o pahayag ng ating mga debater. Mga sagot at opinyon ay pananagutan ng mismong nagsasalita. Di rin ako mananagot sa anumang hindi pagkakaunawaan, pagkasira ng relasyon o iba pang epekto dulot ng debate na ito. So by the way mga kapatid, ako nga pala si Rasha Vista. Ako po ay isang Catholic at matagal na po akong nagmo-moderate at nandito tayo sa aking platform Rasha TV mga kapatid. At ako yung tatayong moderator, streamer, timer na din sa debate na ito. So sumasang-ayon ba ang ating affirmative sa lahat ng nabanggit? Yes, Your Honor. Sumasang-ayon po ang panig ng affirmative. At sumasang-ayon din ba ang ating negative? Yes po, moderator, sa ngayon po. Okay mga kapatid, so before natin simulan ng ating debate, gusto ko muna silang magpakilala sa ating audience sa hindi nakakakilala. Siyempre baka pwede nyo din ikwento paano ba nagsimula ang pag-uusap na ito at nandito na nga kayo at makikipag-diskusyon na. Unahin natin ang ating affirmative, pakilala ka kapatid. Opo, ang inyo pong maliit na lingkod kay Kristo, Master Guide Fernando B. Camacho Jr., isa pong maliit na kaanib ng Seventh-day Adventist Church. Nabuo po ang huntahang ito sapagkat ang inyo pong maliit na lingkod ay minsang nakapanood ng debating ito ni Pastor Ruben at ako naman naglambing. Kaya ito po natuloy naman ang ating usapan, pinahintulutan ng ating pong paglalambing. Po kapatid na Rasya. Okay, this is Fernando Camacho mga kapatid. Matagal na din since doon sa last debate niya, no? So maganda ito. At syempre, dito din tayo sa negative. Pakilala ka, Pastor. Okay, magandang gabi sa ating lahat, no? Sa ating moderator at sa ating katunggali ngayon, Brother Matso ng SDA. Ito po si Pastor Wim Baklas ng Baptist Church Apologist, no? Maraming salamat po sa mga nanonood ngayon at sa mga panood pa ito. Maraming salamat, moderator. Okay, Pastor Ruben, mga kapatid. Sa i-observe, sunod din yung mga debate na baptism, yung topic ni Pastor Ruben, no? So mga kapatid, maganda ito. At simulan na natin ang ating debate at dyan sa ating audience, please share yung ating live streaming ngayon mga kapatid. At kung gusto nyo na matag ang inyong mga friends, pwede kayong mag-comment ng @highlights or @followers para automatic na mga kapatid. At wag din kayong mahiyang mag-comment dyan kung ano yung nakikita nyo or na-observe nyo sa debate dahil babasahin natin yan after nilang magtanungan. So dito mga kapatid, isa na natin ang ating debate at patutunayan ang ating affirmative na ang bautismo sa Marcos 16:16 ay bautismo sa tubig at hindi sa baptism ni Kristo sa Holy Ghost. Fernando Camacho ng SDA, your time starts now. Opo, at isang malaking karangalan po ng inyo pong maliit na lingkod kay Kristo na makahuntahan ang atin pong makisig at gwapong-gwapong si Pastor Ruben, ng Baptist pastor and apologist. Sa tagpo pong ito ay katulad ng inyong nakikita sa titulo, ang akin pong patutunayan ko po na ang bautismo sa Marcos 16:16 ay bautismo sa tubig at hindi baptism ni Kristo sa Holy Ghost. Ibig sabihin, tutol po ako na ang bautismong binabanggit sa Marcos 16:16 ay bautismo ni Kristo sa Holy Spirit. Pero sinasang-ayunan ko po at tinitindigan na ang bautismong binabanggit dito ay bautismo sa tubig. Ano po? Yan. Ngayon, sa pagkakataon pong ito, samantala nabanggit ang paksa, magbibigay muna ako ng ilang assignment na sasagutin po ng negative side mamaya po sa una niyang tindig. Ayan. Okay? Kasi babantayan ko po ito, mahalaga itong mga bagay na iiwanan ko sa ere bago ako maglatag. Ano po? Ayan. Ngayon, gusto ko pong linawin sa atin mamaya yun bang bautismo sa Holy Spirit o yung bautismo ng ating Panginoon Kristo sa Holy Spirit, ito ba ay isang ordinansa ng iglesia? Ordinansa ba ito o hindi ito ordinansa?
Yan po yung unang assignment. Pangalawa, ito bang bautismo ng Panginoon Kristo sa Holy Ghost? Ito ba ay outward expression of the inward faith o ito ay inward expression? Ang pangalawa po natin, no? Yan ba ay outward expression of the inward faith or ito ay inward expression? Simple lamang po ang ating assignment. Ano po? Now, pangatlo, yun bang bautismo sa Holy Spirit? Yan ba ay ini-immerse? Inilulubog ba? No? Ini-immerse ba ito? Yan. Yung tinutukoy kong bautismo, yung bautismo ba ng Panginoon Kristo sa Holy Ghost, yan ba ay ini-immerse? Yan po ang ating ikatlong assignment. Okay? So, now, pang-apat, ano ba ang nauuna? Pananampalataya o bautismo ng Panginoon Kristo sa Holy Ghost? Meron na po tayo, no? Anong nauna? Bautismo ni Jesus Christ sa Holy Ghost o pananampalataya? Yan. Okay? At isa pang tanong, isarado na natin ang 5, yun bang bautismo ng ating Panginoon Kristo sa Holy Ghost, ito ba ay necessary o kailangan sa salvation? Mahalaga po yung 5 na yan, mga kapatid. Ngayon, dadako na po ako sa aking pagtitindig. Okay? Ang unang talata po na aking gagamitin bilang pag-review ay dito po sa napag-usapang talata, Marcos 16:16. Ang sumasampalataya at babautismuhan ay maliligtas. Ngunit ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Sa maraming mga pag-aaral, ang Marcos 16:16 ay bahagi po ng tinatawag na longer ending of Mark. And nagsimula yan sa verse 9 hanggang verse 20 kung saan muling nabuhay ang ating Panginoon Hesukristo, nagpakita sa kanyang mga alagad, inutusan silang ipangaral ang ibang helyo bilang bahagi ng Great Commission para sa buong sanlibutan. Ano po? Ngayon, sa tagpo pong ito, naniniwala po ang inyong maliit na lingkod kay Kristo na kapag binabanggit ang bautismo na walang karugtong, ito'y tumutukoy sa bautismo sa tubig. At ang bautismong ito sa tubig, ito ay isang panlabas na tanda ng panloob na pagbabago na tinanggap natin sa pamamagitan ng biyaya ng ating Panginoong Kristo. Naniniwala kasi ang inyong maliit na lingkod, ang bautismo sa tubig ay hindi po ito necessary. Kaya naitanong ko po yun sa assignment. Hindi kasi ito necessary, yung bautismo sa tubig, para ang isang tao ay maligtas. Ang necessary, yung pananampalataya. At yung pong bautismo sa tubig, panlabas ito na tanda ng panloob niyang pagbabago. Yan. Okay? Kaya makita ninyo, dito sa Mark 16:16, ito ay isang declarative o pahayag. Hindi ito imperative o pautos. Kundi ito ay isang paghahayag na ang wika, ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Yung deliberation ng mga pangusap, hindi po yan pautos, kundi isang pagpapahayag na ang isang taong sasampalataya ay makakatamo ng kaligtasan at syempre bilang bunga ng kanyang pananampalataya, papailalim siya sa bautismo sa tubig. Ang karaniwang salitang Grego na ginagamit, alam natin ito, baptizo, na ito ay typical o karaniwang tumutukoy sa paglulubog, pag-immerse o paghuhuga sa tubig. Kaya kapag ang salitang baptismo o baptizo ay walang karagdagang kasuhay na paliwanag, walang espesipikong karugtong na parirala. Ang simpleng kahulugan nito at simpleng pag-unawa dito
ay bautismo sa tubig. Okay? Huwag niyo pong kalilimutan po yan. Kasi pag yan ay bautismo sa Holy Spirit, lagi pong may kasuhay po yan, lagi may karugtong na mga espesipikong parirala. Bautismo sa Holy Spirit. Yan, parang mga ganyan. Pero kapag bautismo lang, at walang espesipikong parirala na sumusunod, ang tinutukoy po niya bautismo sa tubig. Ano po? Ayan po ang ating magiging paunang tindig dito. Ano ho? At makikita rin po ninyo mga kapatid, maging sa tawag dito, sa Greek New Testament, makikita rin po ninyo na ang ginamit po rito ay, ito, ilapag natin sa screen. Ayan. Ay baptistes, walang kasunod na parirala. Okay, napansin nyo, walang kasunod. Ano po? Ayan. Kapareho din po ng mababasa ninyo sa mga tawag dito, sa mga lexicons, sa mga nagbibigay analysis doon sa Gregong ginamit, no? Halimbawa, dito sa Bible Works, sa Bible Works, makita po ninyo yan, yung baptistes na ginamit dito sa Novum Testamentum Greece, ipinaliwanag ng Bible Works analysis, GNM Morphology, plus Ginrich. Ito daw ay verb, participle aorist, passive nominative masculine, na galing sa salitang baptizo. Okay? Ano ibig sabihin ng baptizo? Deep, immerse. Yan. Jewish ritual washing. Kaya tinatanong ko kanina sa assignment, ito bang bautismo ng Panginoon Kristo sa Holy Ghost, ito ba ini-immerse din? Kasi marami ako nakita na mga lexicons, mga analysis, mga iba't iba pang mga diksyonaryo na kapag walang pariralang kasugnay o kadugtong, ito ay tumutukoy sa immerse, sa baptizo o baptizo sa wikang Greek. Kaya naniniwala ang inyong malit na lingkod na yung bautismo na binabanggit sa Marcos 16:16 ay bautismo sa tubig. Hindi po yan bautismo ng Panginoon Kristo sa Holy Ghost. Isa pa dito sa Strong's Lexicon. Palagay ko lahat naman tayo gumagamit ng Strong's Lexicon. Yung baptistes, ang nakalagay din po, pareho din, verb aorist participle passive. No? Sa Strong Greek, 907, deep, submerge. Yan. But especially of the ceremonial dipping. Yan. Okay. Baptize. So, ito po yung malinaw na nakita kong mga katibayan. Tandaan natin. Okay, maraming salamat po. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang unang pahayag ng ating affirmative. Dako tayo sa unang pagtatanong ng ating negative. Pastor Ruben, your time starts now, bro. 7 minutes. Sige po. Brother Camacho, no? Kasi talagang sa iyo, tubig ito. Ngayon, ginamit mo kasi, nagamit ka ng mga Greek, no? Baptizo or baptisis. Ito ngayon yung tanong ko, bro. Parehas ba, bro, yung translation at saka, i-confirm ko lang, no? Parehas ba yung translation at saka explanation? Parehas o hindi? Ay, pwedeng pareho, pwedeng hindi. Okay? Kasi yung translation, paliwanag din po yun ng Greek. Then, yung mga translation na paliwanag ng Greek, ipinapaliwanag din po yun ng mga scholars. Ganyan, kaya nagkakasalitan lang po ng pareho lang po yan. Ang mahalaga rito, naiintindihan natin yung baptism. Okay, next question. Sige bro, next question. Itong Mark 16 bro, at saka Matthew 28 bro, parehas ba ito na water baptism sa the same day na ito, yes or no? Hindi ko po muna sasagutin yan, bagamat madaling sagutin, kasi tanong lang po muna kayo dito po sa talatang aking maginamit. Ayon po yan sa ating rules. Automatic next question yan, hindi daw niya nilatag pa. Moderator, objection po. Objection, proceed.
Kasi ano yan, sinundan ko lang yung ano yung March 16 kasi December ang tanong ko kung December ba yun doon agree siya ba or hindi no doon sa Matthew 28 sinundan ko lang yung March 16 kung parehas ba yan na baptism or hindi. Okay. Yan lang po. Counter objection tapos. Sige, sasagutin ko na lang kahit na ito ano sa rules. Okay. Yung bautismo sa Matthew at bautismo diyan sa Marcos, pareho po yung bautismo sa tubig. Pero sa susunod pong tanong ninyo na hindi ko po binanggit na talata, ay hindi ko na po ulit sasagutin. Next Okay, question. so titindigan mo ba talaga bro na isang baptismo lang yan ang binanggit ng Panginoong Hesus doon sa after ng kanyang resurrection? Isang baptismo lang ba yung kanyang pinangaral? Yes or no? No, kung general ang iyong tanong kasi mayroon nga talagang bautismo sa Holy Spirit eh. Pero ang focus ng paksa natin, Marcos 16:16. Ano ba yung bautismo diyan? Ang bautismo diyan, bautismo sa tubig. Hindi yan bautismo ng Panginoon Kristo sa Holy Spirit. Yan po ang maliwanag na sinasabi ng mga reference na akin pong ginamit. Sa korte, mas mahalaga ang marami kang reference o testigo. Okay, ano sa Greek word bro? Kasi gumamit ka ng Greek. Ano sa Greek word ang baptism of the Holy Ghost bro? Sa Greek, ang bautismo sa Holy Ghost, titignan ko kapatid, ano? Oo, kasi hindi ako nakapokus doon sa bautismo sa Holy Ghost eh. Teka titignan ko. Matthew 3:11. Kunin ko muna itong Matthew 3:11. Next question. 20 seconds. Pwede niyo po ibalik Okay, yung next tanong. Oo. Okay, next question po, no? Ano po ba yung baptism of the Holy Ghost sa Greek word bro? Pwede mo ba ma-translate yung baptism of the Holy Ghost? Greek word. Ako ang Mr. Moderator, kaya muna, lilinawagin ko lang. Oo. Okay, proceed. Clarification lang to. Sige. Oo, clarification lang to. Ito bang tanong niya, ako ang magta-translate ba? Bro Ruben, may clarification, i-clarify mo ba? O... Opo. Ito po yung ano ko kasi moderator kung ano ba sa ano po ano po ba sa tinatawag po na Greek word ang baptism of the Holy Ghost. Okay, so yun lang bro Camacho. So 20 seconds bro, pagsagot. Oo, kasi kung ako ang magta-translate niyan, sa sarili kong translation, ho pistueas kai baptistes sotesentai kung ako magta-translate. Pero kung ang kukunin ko yung mismong sinabi ng Biblia, baptistise en eniomati. Next question. Okay, so ibig sabihin pala bro, yung word na baptism doon, parehas na bala sa word na baptism sa tubig, yung word na baptism. Tama, mali? Mali po. Kasi yun pong bautismo doon sa binanggit na talata sa Matthew, mayroon po siyang karugtong na parirala. Dito naman, sa Marcos 16:16, wala siyang karugtong na parirala. Magkaiba po yun. Iba yung bautismo, iba rin ang bautismo sa Holy Spirit. Kung bautismo sa Holy Spirit, matik yun sa Holy Spirit. Pero pag sinabing bautismo lang, tutok noon sa tubig. Okay, next question. Okay, sabi mo mali no, hindi parehas. So ibig sabihin iba pa 'yon ang bro, yung word sa Greek ng ng baptism sa Holy Ghost. Iba pala yung ang kanyang word na baptism kaysa baptism doon sa water. Iba, yes or no? Apo, magkaiba. Kasi katulad na sinabi ko, pag sinabing bautismo, walang kasunod na parirala, sa tubig po 'yan. Pero kapag yung bautismo sinundan mo ng Holy Spirit, bautismo sa Holy Spirit 'yon. Kaya malaki po pagkakaiba nun. Kinaklaro sa atin ng Biblia, kapag sa Holy Spirit, talagang kompleto, bautismo sa Holy Spirit. O babautismo kayo ng Banal na Espiritu, something like that. Okay, so ibig sabihin pala bro, yung word na baptism sa baptism of the Holy Ghost, hindi pala yun baptizo. Yes or no? Hindi siya simpleng baptizo kasi pag sinabing baptizo at wala siyang pariralang kasunod, tumutukoy po yan sa bautismo sa tubig. Pero kung yung baptizo ay may karugtong na parirala, halimbawa, baptism in
pneumati. Bautismo agad yon sa Holy Spirit. Kaya magkaiba po yan. Huwag po ninyong pagsasamahin yung dalawa para isa lang Okay, next question, bro. Okay, ito bro yung Mark 16:16. Sinabi mo kanina, hindi yun imperative. Tama naman yun, hindi imperative yung sentence to na ginamit ng Panginoon Jesus sa baptism. Ngayon bro, ibig sabihin, hindi yan utos na baptismo sa tao dahil nga hindi imperative. Dahil promise yun, yes or no? Yes, hindi nga. Declaration po yan eh. Ang ibig na sabihin dyan, sabi sa Marcos 16:16, bilang declaration ay yung sumampalataya at babautismon maliligtas. Ngunit ang hindi sumampalataya, parurusahan. At yung bautismo rito, walang karugtong na parirala. Tumutukoy lang ito sa bautismo sa tubig, hindi po sa Holy Spirit. Okay, next question. So sabi mo, agree ka na hindi pala 'yon utos na baptismo. Ngayon ang tanong ko sa iyo, bro, ito ba yung baptismo sa Spirit? Inutos ba sa tao na gagawin niya ito, na siya magbaptismo, yes or no? Sa Marcos 16:16 hindi po, kasi nga ito ay declarative. Yung bautismo na tinutukoy dito, walang pariralang kasunod. Kaya tumutukoy ito sa bautismo sa tubig. Yan. Kung gusto mo ng utos, makikita doon yung sa Mateo 28. Pero dito sa Marcos 16:16, kung saan nakakulong ang ating usapin, isa itong deklarasyon na yung sumampalataya at mabautismon, maliligtas. Okay, next question. Ito kasi ang tanong ko, bro, no? Categorical ito ang tanong ko, bro, no? Sabi mo kasi agree ka na hindi utos na baptismo yung Mark 16. Kaya ang tanong ko sa iyo, ano ba ang baptismo sa Spirit? Utos ba siya sa tao na siya ang gagawa or hindi siya ang gagawa? Ay, hindi po. Ang Panginoon Time, Kristo time, po time. ang nagbabautismo 7 sa minutes time. Espiritu Santo. Okay, salamat. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang unang pagtatanong ng ating negative. So, ako tayo sa negative presentation. Pero bago yan, shoutout kay Samuel Tahuda, Pastor Jeff Tejon Orieta ng PAM, kay Bien Relampagos, shoutout kay Amy Alfonso mga kapatid, kay Sister Nena Despediones, at syempre sa Debaters Convention na pinangungunahan ni Brother Sispo at Brother Albert mga kapatid. So malaking shoutout sa inyo. Tuloy-tuloy tayo dito. 10 minutes para sa negative presentation. Pastor Ruben, your time starts now. Okay. So mga kapatid, no, diyan natin nakikita na mali po yan yung sa ating ngayon, no, sa kabilang panig kay Brother Camacho na ang Mark 16 ay tubig. Kasi sa nabasa niya lang na word ng baptismo. Kasi pag sinabi mong baptismo mga kapatid, dalawang klaseng baptismo sa Bible. At yung Mark 16 kasi nangyari ito after ng resurrection ni Jesus Christ. At kadugtong po yan yung istorya doon sa Matthew chapter 28. At alam nyo ba na hindi po yan isang baptismo yung kanyang mga kapatid doon pinangaral sa mga apostles bago siya babalik ng langit. Kaya papakita natin mga kapatid, ito po yung kadugtong din yan sa Acts chapter 1, verse 3 to 5, doon yun nangyari, no? Sinulat ng Apostle Luke. Ito po, no? Ang Acts chapter 1, verse 3 to 5. Sabi dito, to whom also he showed himself, no? Verse 3, after, sabi niya, he showed himself alive after his passion by many infallible proofs, being seen of them 40 days and speaking of the things pertaining of the kingdom of God. Dito mga kapatid, nakita natin, ito po yung kadugtong ng story doon sa Matthew 28 at Mark 16, isang the same day yan, yung araw na yan na nangaral ng Panginoon Hesus na siya ay after na na-resurrect. Ay ito yung Acts chapter 1, after resurrection ni Jesus Christ po. At ito po yung kanyang pinangaral na nag-assemble sila, sabi sa verse 4. And being assembled, no, past tense lahat ito, nangyari doon yun. Hindi sa Book of Acts ito talaga literal na nangyari, doon pa yun. Sinulat lang sa Book of Acts. Sabi niya, together with them, commanded them that they should not depart from Jerusalem, but wait for the promise of the Father. Kasi promise yun mga kapatid, yung Mark 16. Kaya nga ganina, sinabi niya na mismo, siya na ang nagsabi na hindi yan tinatawag na imperative at promise yun at hindi utos. At inagrihan niya ako na hindi yun utos at ang hindi utos na baptismo ay hindi talaga gawain niya ng tao kasi nga hindi utos. Baptismo yan sa Spirit. No, kahit sabihin pa niya na walang kadugtong na tinatawag doon na Holy Spirit. Kasi ang kabuang kwento kasi mga kapatid at Brother Fernando, hindi kasi lahat doon isinulat, no, sa Mark 16 at Matthew 28. Kung ilang baptismo ang pinangalan ni Kristo o pinangaral niya, ito po ay dalawa at dito talaga nilitra por litra lahat dito sa Book of Acts. No? Kaya sabi niya, wait for the promise of the Father, saith he. Ito po, which saith he, ito po yung kanyang sinasabi
"You have heard of me," nakarinig na kayo sa akin. Sabi niya, verse 5 dito, "For John truly baptized with water." Kung nakikita ninyo, nag-preach siya about sa baptism sa water, kagaya ni John. No, hindi doon litra por litra sa book of Matthew at saka sa book of Mark 16:16. Pero dito yan litra por litra kasi doon yan nangyari. No, after si Kristo sa kanyang passion or sa kanyang pagpapako sa krus na nagpakitang buhay, ito po ang kanyang pinangaral. Kaya dapat kunin natin yung buong kwento, no, ng Biblia, mga kapatid, para ating malaman. Kahit gagamit-gamit ka pa dyan ng ibang etymology, mga Greek dyan o ano dyan, hindi yan lulusot kasi nga, tinanong ko siya kanina kung ano ba yung baptism ba sa tinatawag na Greek. Parehas rin yan yung word na baptism. Pero may kadugtong lang, no? Iba lang yung kadugtong kung tubig or tinatawag na Holy Spirit. Kaya mga kapatid, no, nakikita natin dito na sabi dito si John, no, sabi ni Kristo nagbabaptize doon sa tubig at sabi niya naman, "But ye shall be baptized with the Holy Ghost, not many days hence." At siya po ay nagbabaptize po sa Holy Spirit po at yun po ay promise. At tinanong ko siya kanina kung ano ba ang Mark 16, utos ba na baptismo or hindi. Sabi niya hindi. Ay sabi ko, ano ba yung utos? Hindi utos na baptismo, no, sa tao. So, nag-agree naman siya na Holy Spirit yan, yung hindi utos. Kasi hindi naman talaga utos yan, hindi yan pinagawa sa tao, mga kapatid. At nangyayari yan, mga kapatid, yung baptism sa Holy Ghost doon sa tinatawag na pananampalataya. Matik yan. Kaya kung nakikita nyo, mga kapatid, sabi doon, "He that believe it," siya nga nananampalataya. Sabi doon, "and is baptized." Automatic po, nabaptismuhan siya. "And is baptized," hindi sinabi, "and be baptized." Hindi siya magpabaptismo. Bakit? Binaptize na siya ni Kristo kung nananampalataya siya, baptism sa Holy Ghost yun. Yun ang klarong nosyon ng Biblia, mga kapatid. Kaya sabi niya, no, sabi niya, "He that believe it and is baptized." Ang baptized doon, past tense eh. Kasi kung nananampalataya ka, tapos ka nang binaptize ni Kristo. Yun ang pangako, yung promise. Ito, dugtungan natin sa mga kapatid, no, sa Ephesians 1:13. Kung ano ba yung baptism sa Holy Spirit. Kasi, mga kapatid, ang baptism kasi sa Spirit, interchangeable yan, marami kasi yung kagamitan or tawag, no? Minsan kasi binabago yan ng paggamit, minsan ginagamit yan, bear witness, no? Siya yung sumasama sa Spirit ng tao, or nagdwell, or tinatawag na nagtatak, nagselyo. Kaya mga kapatid, sa Ephesians 1:13, kung titingnan natin dito, no, sa Ephesians 1:13, sabi dito mga kapatid, sabi dito, Ephesians 1:13, "In whom ye also trusted, after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom, after that ye believe," o after ka talaga nanampalataya, "you were sealed," nasilyuhan ka na talaga, na-baptize na, past tense na. Kung after ka talaga nanampalataya or sa time na nanampalataya ka, "with that Holy Spirit of promise." Kaya, ito ang tanong natin mamaya ulit sa kanya, kung mayroon ba siyang mapapakita dyan, na patunay na ang tatak, no, sa tao, na tatak na tanda ng kanyang kaligtasan na baptismo, ay baptismo ba sa tubig, no, doon sa harap ng Diyos. Kasi, klaro po mga kapatid na ang tatak doon sa harap ng Diyos, ang Diyos mismo ang nangako yan, ay ang baptismo po sa tinatawag na banal na espiritu. Kaya ito po, mga kapatid, no, very clear po na ang sinabi dito, ang promise lang na tatak sa tao, after siya nagbilib po, hindi yung tubig. Kasi pwede ang tao magpabaptize sa tubig, pero hindi siya tunay na nanampalataya, hindi siya tinatakan. Kasi dito, yung ang minimension dito, yung tunay na nanampalataya, kaya tinatakan, mga kapatid. At dito, mga kapatid, no, sa Romans 8:16, kung talagang baptism yung tubig, kasi nakakaligtas daw ang tinatawag na baptismo sa tubig. Tatanong natin mamaya kung ano ba yan, nakakatanggap ang tao doon sa tinatawag na tinatawag na eternal life, no, sa baptism sa tubig. So, tanong natin mamaya yan sa kanya. Ito po, no, mga kapatid, Romans 8:16, sabi dito, "The Spirit itself beareth witness with our spirit that we are the children of God." Ito yung kasi nagpapatunay dyan sa harap ng Diyos na ang taong nanampalataya kay Kristo, tinatakan ng Holy Spirit or sinamahan ng Holy Spirit, beareth witness with our spirit. No, nakigsama siya sa tinatawag, mga kapatid, doon sa tinatawag na spirit ng tao na nanampalataya kay Kristo, kasi yun ang nagpatunay sa harap ng Diyos na siya ay anak ng Diyos. Kaya yun, mga kapatid, ang patunay, no, na ang tao na anak siya ng Diyos at siya ay natatakan sa kaligtasan, na tunay siyang ligtas sa pananampalataya. Kaya nga, kanina, no, ang sabi niya, bibigay niya ng assignment kung saan ba ang una, baptism ni Kristo sa Holy Ghost or baptism sa tinatawag na
sa tinatawag pananampalataya. Actually, naunang pananampalataya. Kaya doon nauna ang tinatawag na baptism sa Spirit. After siya nananampalataya, binaptize siya kaagad. Kaya nga, yun ang Mark 16, matik nga bro, binaptize ka na. Hindi yan ang taong bumaptize doon, promise ngayon eh. Kaya kung titingnan mo, iba yun ang ano doon, yung function of sentences sa Matthew 28, sabi doon, baptizing them. O katao na yun ang inutusan. O bakit? Yung mananampalataya kay Kristo na nabaptize na sa Holy Spirit, una kasi nangyari na baptism, Holy Spirit kasi yun ang tatak sa kaligtasan na sa harap ng Diyos na siya ay tunay na nanampalataya, na siya ay pinatunayan ng Diyos na siya ay anak ng Diyos doon sa pagtatak ng Holy Spirit or sama sa kanya ng Holy Spirit. At hindi po sa baptism kasi ang tao bro pwede magpa-baptize anytime sa tubig. Pero hindi yan ang tatak sa kaligtasan. O, kasi ang tatak talaga sa kaligtasan, very clear naman ang Biblia, after you believe the gospel, matik na nabaptize sa kanya po ay ang Holy Spirit. At hindi po yung tinatawag na water baptism. Kaya wala tayong baptism sa tubig dito na mababasa na siya po yung promise sa kaligtasan na tatak sa tao kung nanampalataya kay Kristo. Kaya ang Mark 16, dapat mapakita niya yan, imperative yan. Kung mapakita niya na imperative, matik yan tubig. Pero sabi niya na kanina mismo, siya na mismo, ayun ang stand ko eh. Bakit baptism yan sa Spirit? Kasi nga, hindi yan tinatawag na tubig kasi nga hindi naman imperative o declarative at matic. O past tense ang baptize diyan kung nanampalataya ka. Sabi niya na baptize ka na. And is baptized. Kasi nga doon na yung nangyari, baptize yun ni Kristo pag nanampalataya ang tinatawag na tao, no? Maraming salamat moderator. Pwede na po no magtanong ang ating kandidato. Dako tayo mga kapatid sa ating first cross ng ating naked affirmative. Brother Camacho, your time starts now. Opo, thank you sa inyo pong paliwanag. Pastor, ang una ko pong tanong ay ito. Yun bang bautismo sa Holy Spirit, yan ba ay isang ordinansa? Yes or no? No, hindi yan ordinansa kasi hindi utos. Yung ordinansa, yung tinatawag na tubig. O, kasi yun ang mamimber ang tao doon sa local, para mamimber sa local church. Kaya hindi ordinansa bro, kasi nga hindi utos. Ikaw na si mismo nagsabi na hindi utos. Pag utos yan, ordinansa yan sa tao bro. Next question. Okay. Next question. Yun bang bautismo sa Holy Spirit, yan ba ay outward expression of the inward faith o yan ay inward expressions? Inward siya bro. Bakit? Sa loob nga siya tumatak, nanahan. O nanahan siya sa loob bro, yung tinatawag na Holy Spirit. Hindi siya tumatak sa labas kaya hindi mo nakikita, Holy Spirit yun eh. Tumatak siya bro sa tao, doon siya nananahan sa loob. Kaya yung tao may Holy Spirit bro, no, sa tinatawag na outward, nakikita lang yung bunga. Yun. Okay, next question. Okay. Yung bautismo ba ay ini-immerse? Yes or no? Clarification lang po, moderator, excuse me po. Iklaro ko lang kung anong baptism po yung kanyang tinatawag na gusto. Spirit ba o Holy Spirit. Tubig? Okay, so yun yung clarification. Bautismo po sa Holy Spirit. Bautismo ng Panginoon sa Kristo sa Holy Spirit. Yan ba ini-immerse? Hindi. Kasi nga, sabi ko kanina sa iyo, interchangeable. Hindi siya tinatawag immerse. Ba't mo i-immerse? Hindi nga yan utos sa tao eh. Nako, kaya nga, windang ka dyan. Kasi nga, hindi yan immerse kasi doon nangyari sa faith. Hindi yan ilulubog. Nagtatatak lang siya bro. Nananahan. Binasa ko na sa iyo eh. Kahit sa Romans 8:16. O, dagdagan ko pa 1 Corinthians 3:16. O, doon siya nananahan sa tao kaya naging temple of God ang tao sa harap ng Diyos. Next question. Okay. Meron ka bang translation o salin ng Biblia na mababasa na yung Marcos 16:16 ay bautismo sa Holy Spirit? Meron o wala? Yes, meron bro dito na mismo sa Acts chapter 1, 3-5. Kasi ang buong pinto kasi ang tanong ko po doon sa Marcos 16:16, kung meron ba siyang translation o salin ng Biblia na mababasa na yan ay bautismo sa Holy Spirit, yung Marcos 16:16. Okay, meron ba daw? Yun lang naman yung tanong. Counter. Objection. Counter, moderator, sinagot ko nga kasi kadugtong yung presentation ko kanina, kadugtong doon moderator sa Acts 1:3-5, kaya doon nga kinalaro
na mayroong baptism doon sa Mark 16:16, baptism sa Holy Ghost ni Jesus Christ promise. Okay. I think doon sa naintindihan ko, nasagot naman yung meron. So proceed. Kaya meron bro, no? Kaya sabi ko nga meron kasi nga hindi mo kasi kinukuha yung Acts 3:5. Nakadugtong nga yun doon. Magkadugtong doon ang istorya. The same account yan, isang araw lang yan sinabi doon ng Panginoong Hesus, nangaharal siya, mayroong baptism doon sa Spirit. Ibabalik ko yan mamaya sa yung tanong kung kailan yan sinabi ang Acts 1:3-5. Next question. Okay, next question. Pwede mo bang basahin sa akin ang Matthew 16, ang Marcos 16:16 na ang salin o translation ay bautismo sa Holy Spirit? Yes, pwede. Kasi nga, binasa ko na kanina sa iyo, kadugtong nga. Kaya hindi mo pwedeng putulin yan, yung Acts 1:3-5. Kadugtong yun. Kasi nga, promise. Ay, ano ba yun? Tinanong kita kanina kung promise ba yun. Sabi mo, promise. Ikaw na mismo kanina, bro, yung nag-agree. Kaya yun, Acts 3:5, sabi niya mayroong promise doon na baptismo na nangyari sa tao pag nananampalataya. Yun ang preach ni Kristo doon sa mga apostles, yung baptism sa Holy Ghost. Next question, bro. Okay, sige, next question. Okay. Meron ka bang scholar ng Baptist o kaya ay theologian na nagsasabing ang Marcos 16:16 ay bautismo sa Holy Spirit? Yung Marcos 16:16 po Hindi ko na kailangan, bro, na maghanap ako ng tinatawag scholar. Bakit si Kristo na mismo nagsabi? Sino ba yung paniniwalaan ko, yung scholar? Pwede magkamali yung scholar. Pero kung dito ka kay Kristo, bro, walang pagkakamali at sa apostles. Kaya ang Acts 1:3-5, pamalian mo yan mamaya na hindi yan kadugtong doon. At pamalian mo na hindi promise yung Mark 16. Kasi pag hindi mo na pamalian na promise yon, ibig sabihin nga, agree ka talaga na hindi yan water baptism at yun ay Spirit. Kasi nga, promise. Pag Holy Spirit, promise, hindi po utos. Okay, next question na po. Okay. Ibig mo bang sabihin, sa Baptist ay hindi mahalaga ang mga theologian at mga Bible scholar sa inyo? Hindi ba yan sa inyo mahalaga o mahalaga? Mahalaga, bro, pero ang final authority, bro, yung Panginoong Hesus, hindi po namin yung authority sa Baptist, yung pastor. Pwede magkamali ang pastor Hindi po tinatawag na ang final authority, bro, ay yung tao. Diyos at ang kanyang salita, bro, yung final authority. Kaya ang Panginoong Hesus mismo ang nagsabi dito, Acts 1:3-5, pamalian mo yan mamaya, na hindi yan karugtong doon sa Mark 16:16 at Matthew 28 at hindi yan promise doon. Kung pamalian mo lang yung Mark 16:16. Next question. Okay. Kung mahalaga sa inyo ang mga scholar at mga theologian ninyo, sino sa inyong mga scholar at theologian ang nagsabi at naniniwala na ang Marcos 16:16 ay bautismo sa Holy Spirit? Sino po? Ibibigay ko mismo si Pastor Rian Puentes, bro. Theologian yan, kasama ko. Kahit tanungin mo siya, parehas kami ng stand. Theologian yan ng Baptist, bro. Pastor Rian, nabigay ko sa iyo. Next question. Okay. Nasaan po ang quotation or reference? Kasi madaling magsabing sinabi niya meron ka bang patunay, quotation, aklat, o anuman na mababasa na si Pastor Rian Puentes ay kapareho ng paniniwala sa Marcos 16:16? Okay. Out of topic ka na, wala na yung tinatawag na kung anong sinulat niya o hindi. Pero kung tatanungin mo siya, sabi ko sa iyo, parehas kami. Parehas kami at hindi na kailangan si Kristo na mismo. Ba't ka maghanap sa tao? Okay. Sabi ko sa iyo, kahit pa yan, Pastor, bro, hindi ko yan tatanggapin kung nagkamali yan, kahit pastor yan, kahit sabihin mo theologian yan. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang first stage ng ating debate. Shoutout muna kay Brother Jeff T. Pastor Jeff T. Pwede na mag-rebuttal. Shoutout din kay Noel Colares. Good afternoon. Fight bro. Fernando Camacho. Sabi naman dito, ayan na, nagmeron ka kasi lagot ka ngayon. Shoutout din kay Ariel Guevara, ambot daw. At shoutout din dito kay Crystal. God bless Pastor Ruben. Jed Sermasio, ano po yung ask? At shoutout din kay Bien Relampagos at dito kay Samuel Tahuda, sabi niya tutulak ko. Shoutout din sa lahat ng halos 40 live viewers ngayon. Tuloy-tuloy tayo. Brother Fernando Camacho sa rebuttal. Your time starts now. Okay.
So, ayan po mga kapatid. At nakita ko mga kapatid, walang tibay po yung pundasyon ni pastor. Kasi lumalabas na sa pakikinig ko, ACGSS po ang ginagamit niya. Ano? Pinapasunod po niya yung Biblia sa gusto niyang mangyari. Palibasa, ang Marcos 16:16, gusto niyang pasunurin na sa Holy Spirit, ang bautismo. Mali po yun mga kapatid. Huwag natin pasusunurin. Kaya nga tanong natin, yan ba ay ordinansa o hindi ordinansa yung bautismo sa Holy Spirit? Sabi niya, hindi. Pero tingnan po ninyo, babasa ako ng Baptist theologian. Si Professor Archibald Thomas Robertson. Ano sabi niya? Dito sa Mark 16:16. Yung bautismo na tinutukoy dyan, ordinance of baptism. Yan as Mark 16:16 indicates, baptism was authorized only for believers. In fact, that's being included. Tapos sa baba, ordinance of baptism. Kaya nga, yung sa Holy Spirit na bautismo, hindi kasi ordinance yun eh. Pero ang Bible scholar at mga theologian ng Baptist naniniwala na yan po ay ordinance. Ibig sabihin, bautismo sa tubig po ang binabanggit dyan. Okay? Next, yung tinatanong natin na outward expression appearance, ito inward, sabi niya inward. Ano po? Pero makikita po ninyo uli sa kanilang mga Bible scholars, the Spurgeon Library, ito kilala niyo si Spurgeon, Baptist po yan. Ano sabi niya? Sa Marcos 16:16, baptism is the outward expression of the inward faith. Yung tinutukoy palang baptism dito sa Marcos 16:16, ito yung baptism na outward expression of the inward faith. Hindi po yan bautismo sa Holy Spirit. Bautismo po yan sa tubig. Sabi niya mahalaga ang mga scholar, mahalaga ang mga Bible scholar at theologian. Pahalagahan mo ito na binabanggit ng mga scholar ninyo. Next, ano pa? Tinatanong natin, yan ba ay in-immerse? Sabi niya, hindi, windang daw ako dito. Magano tayo ng Biblia. Dito sa Mark 16:16. Yan. Ang babasahin ko, Tree of Life version, kaya hinahanapan ko, mayroon ka bang version o translation ng Biblia na mababasang yung Marcos 16:16 ay bautismo sa Holy Spirit? Wala. Pero immerse meron. Ano sabi? He who believes and is immersed shall be saved. Ano ba yung ini-immerse? Sabi niya sa tubig. Ang Holy Spirit hindi naman ini-immerse. Yan. So, kaya nga, pinasusunod niya kasi yung Biblia sa gusto niyang mangyari. Sa pag-aaral ng Biblia, mahalagang tumanaw din sa mga Bible translation. Ano pa? Ito, Emphasis Bible. Immerse din na ginamit ng Marcos 16:16. Ito pa, yung The Remedy. Immerse din. The Holy New Covenant, immerse din po ang ginamit ng Marcos 16:16. Ano pa? Yung Complete Jewish Bible, immerse din po ang ginamit na pantukoy doon sa baptism na binabanggit sa Marcos 16:16. Marami po yan. Ito pa yung Messianic New Covenant. Immerse din po. Wag mo sabihin mali lahat ng ito at ikaw ang tama. Wala kang nabasa na translation ng Bible na yan ay bautismo sa Espiritu Santo. Tapos baka sabihin mo, mali ang mga scholar na nagsalin ng Biblia nito. Napakarami nilang nagsalin. Ikaw ang tumama, sila mali. Kasi nga, may ruling sa Greek. Pag ang baptizo ay walang pariralang sumunod, ang tinutukoy po niyan ay bautismo sa tubig. Ikaw naman, no? Meron pa ba? Meron. Hebrew Names Version, immerse din po ang ginamit. Literal Standard Version, Marcos 16:16, immerse din po. Smith Literal Translation, Smith din. Ano din po, immerse din. Anderson New Testament, immerse din po, Marcos 16:16. Kaya Worrell New Testament, immerse din po ang ginamit. Sa Orthodox Jewish Bible, ang ginamit, Tevela of Teshuvah. Ano ibig sabihin nun?
Immersion of repentance. Saan tumutukoy yung immersion of repentance? Sa bautismo sa Holy Spirit. Oh, yan po yan. At maraming bukod pa riyan, may mga Bible scholar pa ito. Si John Hills, isa po ring Baptist. Ano sabi ni John Hill doon sa Marcos 16:16? Faith must precede baptism. Tama naman siya, talaga nauuna yung pananampalataya eh. Pero ano susunod? Ano sabi sa Marcos 16:16? Ang kasunod na binabanggit dyan, baptism. Saan yan? Bautismo sa tubig. Ang dami niyan. Kay Hills. Si Hills, kilala nyo naman si Hills eh. Ano rin ito, baptist din ito eh. Ang dami. Si Charles Spurgeon, nabasa ko na, no? Si Professor Archibald, nabasa ko na rin. Eto pa. Si Benaha, Harvey Carroll, Southern Baptist po yan. Ano sabi niya rito? Yung bautismo na binabanggit sa Marcos 16:16, bautismo rin niya sa bautismo sa Holy Spirit. Bautismo po niya sa tubig, hindi sa Holy Spirit. Kaya nga tinatanong ko sino sa mga scholar at theologian ng Baptist nagsasabing ang Marcos 16:16 ay bautismo sa Holy Spirit? Wala. Lahat ng Baptist scholar na aking nahanap, pati nalughog, pati mga theologians, yan ay bautismo sa tubig. Itinuro niya si Pastor Rean Puentes. Nakita ko hindi pala alam ni Pastor kung paano ginagawang theologian ng isang mag-aaral ng Biblia at kung paano ito ginagawang scholar. Ang scholar at theologian, binibigyan ng titulo mismo ng kongregasyon at meron niyang certificate. Si Pastor Rean, bagamat kaibigan ko yan, may certificate sa pastor. Hindi bilang theologian, hindi bilang Bible scholar. Tapos na? Okay, 3 minutes na yan. So maliwanag mga kapatid, wala pong kumakampi sa kanya, kumbaga sa korte. Kapag mas marami kang reliable source, mas marami kang mga testigo, ikaw ang nasa katotohanan. Biruin mo, baptist ka. Pastor ka ng Baptist, wala ka ba lang Bible scholar ninyo na may pakita kapareho ng paniniwala mo? Wala kang theologian ninyo na kapareho ng paniniwala mo ng Marcos 16:16? Ay naniniwala na yung bautismo na binabanggit dyan ay bautismo sa Holy Spirit? Samantalang ako, isang Adventista, kakampi ko mga theologian ng Baptist. Kakampi ko mga Bible scholar ng Baptist. Kakampi ko yung iba't ibang napakaraming mga Bible version at translation ng Biblia. Napansin nyo, hindi ako lumabas sa Marcos 16:16 mga kapatid. Pero saan siya nagpupunta? Pumunta ng Mateo, pumunta ng Acts. Kasi nga, gusto niyang i-drive yung salita ng Diyos sa gusto nang mangyari, kaya gumagawa siya ng cherry picking. Tingnan yung ginagamit ko. Always Mark 16:16. Bakit? Yun ang nasa tema Ilagay natin sa screen. Ayan ang bautismo sa Mark 16:16 ay bautismo sa tubig at hindi sa baptism ni Kristo sa Holy Ghost. Huwag ka lalabas sa paksa. Marcos 16:16 ang usapan. Ngayon, pagtindig po ninyo mamaya, baka may mahagip ka na Bible scholar ninyo, theologian ninyo. Kapareho mo ng paniniwala. At kung titindigan mo pa rin si Pastor Rean Puentes, na kaibigan ko, ay isang Bible scholar o isang theologian, magpakita ka po ng pruweba mamaya. Na galing sa Bible Church na mayroong perma ng inyong mga authorized person na kinikilala talaga si Pastor Rean na theologian at Bible scholar. Kasi kung wala, gawa nyo lamang po yun. Naglulubid lang kayo ng buhangin. Sa Biblia, masama po yan maglulubid ka ng buhangin.
Juan 8:44. Hindi ang Diyos ang sinusunod ninyo, kundi ang diablo. Oh. Ilatag po ninyo mamaya. Chat nyo si Pastor Ian. Pastor Ian, isendan mo naman ako ng katunayan na ikaw ay Bible scholar o ikaw ay theologian. Time. Ay, salamat po. Okay, so mga kapatid, dako tayo sa second cross ng ating negative. Pastor Ruben, 7 minutes ito. Your time starts. Sige bro, no? Kanina, agree ka naman yung Mark 16:16, ito ay hindi utos. At ngayon, itong tanong ko, pagbaptismo ba sa tubig bro, utos o hindi utos sa tao? Utos doon sa mga magbabautismo, utos na bautismuhan nila yung sasampalataya. Yang Marcos 16:16, declaration po yan, hindi po yan utos. Na sinasabi diyan, yung sumampalataya at nabautismuhan. Tapos na ng bautismo sa tubig po yun. Ayan, bautismo Okay, sa sunod. tubig po yan, hindi sa Espiritu Santo. Okay, sunod na tanong. Kasi sabi mo ang tubig yun ang utos at ang spirit naman nag-agree ka na hindi utos. Ngayon ang tanong ko sa bro, agree ka ba na yung baptism sa spirit ay interchangeable? Agree ka or hindi ka agree? Hindi po yan, hindi ako agree. Dahil katulad sinabi ko, Marcos 16:16 ang usapan natin. Marcos 16:16, take note. Wala pong pariralang kasunod yung term na bautismo dyan. Kaya yan po yung bautismo sa tubig. Hindi mo pwedeng palitan yan ng bautismo sa Holy Spirit. Kasi pag bautismo sa Holy Spirit, matik po yun, isang saknong po yun. Pero kapag walang parirala, automatic bautismo sa tubig yan. Okay. Sabi mo kasi yung baptismo sa tubig, matik. Ay itong yung Mark 16:16, pag nanampalataya dyan, matik ba yan na baptismo? Yes or no? Hindi po, iba yung bautismo, iba yung pananampalataya. Dalawa po yan eh. Ang sumampalataya at mabautismuhan. Magpabautismo. Doon ka lang sa bautismo, huwag ka doon muna sa faith. Dito lang muna sa bautismo, ito yung paksa natin. Yung bautismo dyan, sa tubig po yan. Hindi mo pwedeng interchangeably gamitin yan para palitawing bautismo yan sa Holy Spirit. Kasi walang pariralang kasunod dyan eh. O pinatunayan ko na Bible scholar ninyo, pinatunayan ko ng mga Bible version. Ano pa ang ipantututol mo? Okay. Kasi ginamit mo kanina yung mga theologian. Ngayon itong tanong ko sa iyo bro, sino ba yung mas paniniwalaan mo? Yung theologian na siya lang ang nagkomentary ng ganon or si Kristo mismo sa Biblia? Sino? Apo, ang Panginoong Kristo sa Biblia na inaaral ng mga theologian ng bawat pananampalataya, inaaral ng mga Bible scholar. O sabi mo, mahalaga mga Bible scholar ninyo, bakit ayaw mong bigyan ng kahalagan at naniniwala ka sa sarili mong conclusion, sa sarili mong maling pananampalataya? Ikaw lang nagsasabi niyan, walang kumakampi sa yung kapwa mo Baptist na scholar at theologian eh. Okay, next question. Ito bro, yung Acts chapter 1, verse 3 to 5 na sinabi ng Panginoong Hesus na baptismo sa tubig at baptismo sa Holy Spirit, saan niya po ito sinabi? Doon ba sa Mark 16 sa time na yon na siya ay na-resurrect? Yes or no? Hindi po. Deliberation po yan eh. Deliberation po yan. Hindi mo yan mababasa, yung wording na yan sa Matthew 28. Hindi mo rin mababasa yan sa Marcos 16. Okay? Ang usapan natin, Marcos 16:16. Yung bautismo dyan, bautismo yan sa tubig, hindi sa Holy Spirit. Kaya wala kang Bible version o translation mababasa, bautismo sa Holy Spirit. Wala. Kahit mga Bible scholar ninyo. Okay, next question. Sabi mo, hindi, no? Kasi tinanong kita kung ito ba yung Acts 3 to 5, kung saan ito nangyari na pinipreach ni Kristo ang dalawang baptism sa tubig at Holy Spirit. Tinanong kita kung doon ba niya nangyari sa time na after resurrection si Kristo, Mark 16, sabi mo hindi. Kaya ngayon, ito yung Acts 1:3 to 5, saan pala ito nangyari na pinipreach ni Kristo? After siya na-resurrect or hindi pa siya na-resurrect? Saan? Mali ang unawa ninyo sa sagot ko. Ang sinasabi ko, hindi yan nakatitik sa Matthew 28. Objection. Proceed. Negative. Pinapipili ko sa kasi moderator kung saan ito ba sinabi ko ni Kristo itong Acts 3 to 5 na baptism na dalawang kanya pinipreach dito na baptism sa tubig at sa Holy Spirit. O saan ba ito
nangyari doon ba sa Mark 16:16? Ay, sabi niya kasi hindi ito sa Acts chapter 1. Sabi ko, saan ba ito nangyari? Kung hindi doon sa Mark 16:16, saan ba ito nangyari? Doon ba sa tinatawag na si Kristo after na resurrect or hindi pa na-resurrect? Yun lang po. So, ang pagpipili Okay, counter. Counter objection, proceed. Yes. Yung sinasabi niya kasing sinabi ko ganito, wala akong sinabing ganon. Okay. Pinapalitaw niya kasi yung lumalabas sa bibig ko, pinapasunod niya sa kanya para magmukha siyang tama. Okay. So ganito mga kapatid, sa premise talaga hindi ko pinapakailaman yan kahit pa talagang sinabi ni Camacho or hindi sinabi. Dito lang ako sa question, bro Camacho. Pipili ka ba or gagamit ka ng 10 seconds to explain kung ano or next question na lang? Pakiayos na lang po, Mr. Moderator, ang tanong. Okay. Sasagutin natin. Okay, so pakidiinan na lang ulit yung Sige po. pagpipilian. Proceed. Ito po, no? Ang tanong ko kasi, Brother Kamatso, ito. Kasi tinanong kita kanina kung ito ba ang Acts 1:3-5 na pinipilit si Kristo na dalawang baptismo sa tubig at Holy Spirit, kung doon ba nangyari sa 16:16 ng Mark? Sabi mo hindi. Kaya ang tanong ko, kailan ba ito nangyari? After ba ito pinipreach na siya ay na-resurrect at nagpakita muli ng buhay or hindi? Okay. Of course, after ng pagkabuhay ng ating Panginoon Kristo po yan eh. Pero yung mga katagana yan, huwag niyo po ninyo isisiksik sa Matthew 28 o kaya sa Marco 16:16. Kasi sinasagot ko kayo, base doon sa ating paksa, Marco 16:16. Yung bautismo dyan, walang pariralang kasunod. Diyan naman sa Acts mo, Next question. pareho yang may pariralang kasunod. Kasi may dalawang Next comparison. Okay, next question. Pero itong dalawa ditong baptismo na ito, agree ka ba or disagree ka na doon talaga yun nangyari sa time na yun kasi hindi nilitra por litra doon sa Mark 16 at Matthew 28? Agree ka o disagree? Oo nga. Pero gusto ko maintindihan mo, yang acts, parehong may parirala yan kasi may comparison. May parehong dinidetalye. Samantala, ang Mark 16:16 na siyang paksa natin, walang pariralang kasunod. Kaya automatic, yan ay bautismo sa tubig. Katulad ng paniniwala ng Bible scholar ninyo at ng mga theologian ninyo. Katulad rin ng mga translations ng Biblia at mga salin ng Biblia na isa man dito, wala Next pong question. kumakampi sa inyo. Okay. Sunod kong tanong, kasi binabase mo kasi yung mga quote lang ng mga theologian. Kasi tao lang yun. Ayaw mo kay Kristo dito na sinasabi sa Acts 1:3-5, dinadisagreean mo. Ito yung tanong ko ngayon. Sino ba yung final authority, bro? Kahit nagkamali na ba yung tao? Or ito ba, agree ka ba na ang tao pwede magkamali, bro, sa kanyang komentary? Agree ka o disagree? Yes, agree ako. Kagaya nga ikan, nagkakamali ka. Kaya hindi ako naniniwala sa iyo. Mas maniniwala ako doon sa mga higit na nakapag-aral sa iyo, sa mga theologian ninyo at mga Bible scholar ninyo. At wag mo sasabihin na hindi ako naniniwala kay Kristo. Kasi si Kristo gumagamit ng mga scholar at Bible theologian para maunawaan ng member ng church katulad ninyo, Baptist. Bakit wala sa yung kumampi? Ikaw lang mag-isa sa Baptist ninyo. Okay, next question. Kasi sabi mo kanina, narinig ko rin na makaligtas yon yung Mark 16:16 na baptismo sa tubig. Ngayon, kung makaligtas yan, meron ka bang mapakita na ang tinatak sa tao pag siya ay after na ng palataya, ang itinatak sa kanya na baptismo ay ang tubig? Meron ka mapapakita, yes or no? Yes or no? Wala kasi hindi naman din namin pananampalataya yung tinatanong mo eh. Hindi kami naniniwala na yung bautismo sa tubig ang siyang lunduan ng kaligtasan. Kanina sa presentation ko sinabi ko na pananampalataya. Nagbubunga ng pagsunod. Bautismo. Time na. Okay, so Sige. dyan nagtatapos mga kapatid ang second cross ng ating negative sa affirmative. Dako tayo sa rebuttal din ng negative. Pastor Ruben, 10 minutes ito. Your time starts now. Okay mga kapatid, no? Diyan ninyo nakikita na ayaw niya talaga ito ang sabi niya nakapokus daw siya sa paksa sa Mark 16. Pero para mapatunayan mo ang Mark 16, huwag mong kukunin yung Mark 16 lang. Kaya patunayan ko sa iyo kagaya nito sa story nito, ito, Matthew 28 verse number 1. Ayan ang story, bro, para makuha mo. Ayan Matthew chapter 28 verse 1. Sabi dito, in the end of the Sabbath, as it began to dawn toward the first day of the week,
kay Mary Magdalene and other Mary to see the sepulchre. Ayan po ang story kasi dyan sa Matthew 28 at Mark 16, the same day yan, na mga kapatid, mga kaibigan at Brother Camacho, sa time yan na si Kristo na-resurrect at inagrihan mo kanina na yung Acts 3-5 na-resurrect pala. No, ang story doon. Kaya yun nga nangaral si Kristo. Kasi nga, kung doon ka lang po-focus sa Mark 16, hindi nga talaga nilitra por litra at Matthew 28 kung ano ang baptism na kanyang pinangaral. Kaya para makuha mo, dito lahat kukunin mo. Kaya nga, mayroong tinatawag na mga tagasulat ang Panginoong Isus. At hindi lang babase doon sa isa. Lahat, kaya ito, ipakita ko sa inyo, dalawa dito yung tinatawag na Mary na sinabi dito na pumunta sa sepulchre na si Kristo ay tinatawag na resurrect no, after Sabbath. Dito naman sa Book of Mark, kung titingnan mo, kung ilang Mary ang binanggit dito at ilang babae, no? Sabi dito, and when the Sabbath was past, Mary Magdalene and Mary the mother of James and Salome had brought with spices. James, dito naman mayroong Salome. Eh kaya kung doon ka lang pupunta, tapos sasabihin mo, mali na yan. Tapos hahanap ka lang sino yung mga, yung mga, may may mga komentary na mga theologians ninyo. Eh ba't ako magbabase sa tao, mga kapatid? Kasi ang tao, mga kapatid, pwede magkamali. Sabi ko, nag-agree niya kanina Sabi ko, ang tao ba pwede magkamali or hindi? No? So sabi niya naman, agree naman siya mga kapatid na pwede magkamali. Kaya doon siya pupunta sa mga komentary. Komentary lang yun nila, pwede magkamali. Ikaw na mismo nagsabi. No? At hindi, mga kapatid, ang Panginoong Isus pwedeng magkamali. Kaya dito ako kay Kristo. Hindi ako talaga tinatawag na babase lang sa tao. Oh, tapos sasabi niya, no, mga kapatid na wala daw akong kakampi. Ay, meron ko kakampi. Si Kristo. Ay, mas matibay pa yun sa tao. At si Apostol Luke. O ito, babasahin ko pa. Luke, ito pa, yung John chapter 20. John chapter 20. Oh, ito, babasahin ko verse 1. The same day ito. Doon nangyari. Sabi sa Mark 16:16, sabi dito, John chapter 20 verse 1, the first day of the week, came Mary Magdalene early when it was yet dark, and the sepulchre and set the stone taken away from the sepulchre. Kung nakita ninyo mga kapatid, pumunta doon si Mary, isa na lang ang naminensyon doon sa kabila. Kaya para makuha mo lahat o ang buod ng kwento, ang katotohanan, ito kapatid, para makuha mong lahat kung ilan sila talaga ang pumunta doon, ito ang kabuuan dito sa sulat ni Luke sa chapter 24 mga kapatid, no? Sa Lucas 24, ito ating basahin. Ito mga kapatid, ating basahin verse 1. Now chapter 24 ng Luke, now upon the first day of the week, very early in the morning, o kung nabantayan ninyo, the same talaga yung account, the same ang kwento. The same day, they came unto the sepulchre, bringing the spices which they had prepared, and certain others with them. Kung makikita ninyo, mayroon pang iba. Kaya kinalaro, dito na lang tayo bababa sa verse 11 ng Luke 24. And their words at verse 10, sabi dito, it was Mary Magdalene ang nandun, and Joanna, mayroon na naman ditong Joanna, and Mary the mother of James, and other women that were with them, which told these things unto the apostles. Kung makikita ninyo mga kapatid, ang dami pala nila doon na pumunta. Pero kung pupunta ka sa Book of John lang, na si Kristo ay na-resurrect na pinuntahan doon sa sepulchre sa kanyang libingan, isa lang po doon yung babae na minensyon. At yun po ay si si Mary Magdalene. Pero pag pumunta ka sa iba, mayroong 2 sila, mayroong 3 sila. Pero ang dami pala nila. Kaya doon sa Matthew 28, Mark 16, the same day yan. Sa Acts chapter 1:3-5, kaya tinanong ko sa kung saan ito nangyari ang Acts 1:3-5. Kaya pamalian mo na hindi ito nangyari sa tinatawag after resurrection. Kasi after resurrection, kaya sabihin mo wala akong kakampi. Kahit ang mga theologian na ginamit mo yan, kahit ginamit mo yan sila, mayroon ako kang kampi. No, kasi pwede sila magkamali. Tinanong ko nga ikaw kung pwede magkamaling tao. O nagkamali sila. Ay itong tama kay Kristo at ni Apostol Luke. At ako dito sa Biblia. Kaya dito, 2 ang baptism doon. Kaya nga sa Acts chapter 1:3-5, nangyari ito. Doon sa Mark chapter 16. Isa lang doon ang baptismo na pinasulat sa Mark 16. Kagaya doon sa John chapter 20, isa lang yung pinasulat na babae doon, si Mary Magdalene. Pero sa Matthew 28, 2 sila. Sa Acts 16:16, verse 1, 3 sila. Pag doon ka naman sa Book of Luke chapter 24, verse 1-11, ang dami nila.
Kaya ang buong kwento para makuha nimo katotohanan bro Kamatso, ito basahin mong Book of Acts 1:3 to 5. Kaya ayaw mo ito eh. Kaya sabihin mo lang palusot lang yan na doon ka lang pupokus sa Acts 1:3 to 5. O tapos ang baptism doon hindi utos. Ay anong hindi utos? At dinisagreean mo pa kanina yung sabi ko kung interchangeable ba yung baptism ng Holy Ghost, sabi mo hindi. Actually interchangeable yan. Ay ano ba baptism sa Holy Ghost? Ikaw na mismo nagsabi hindi yan immerse. Ay ano ba yan? Oh. Hindi yan immerse, yung pagtatak. Oh. Doon sa tinatawag na taong nanampalataya at nangyayari ngayon sa pananampalataya, no? Kaya mga kapatid, sabi mo din kanina kung mayroon may tatak na sabi ko, kung sabi kasi dito kaligtasan eh, tatak ito sa kaligtasan ng baptismo. Yung Mark 16, tinanong kita kung mayroon ka bang tatak na makita sa Biblia, mabasa na ang tatak sa kaligtasan ng tao pag sinanampalataya ay baptism sa tubig, nababasa diyan. Oh, nabaptismo, sabi mo wala. Talagang wala kasi hindi naman 'yon baptism sa tubig yung Mark 16, baptism sa Spirit 'yan. At doon 'yon nangyari sa pananampalataya. Oh, hindi 'yan ibig sabihin na yung baptism sa tubig doon 'yon nangyayari no sa tinatawag baptism sa Holy Ghost. Kaya nauuna nga yan, matik yan, ikaw mismo nagsabi at agree kasi stand ko yan eh. Na matik yan nangyayari sa tao pag nanampalataya. Oh, 'yun. Kaya ito mga kapatid, no, ang Acts 1:3 to 5, sabi nga dito, na siya ay salamat. Sabi po dito, siya ay nagpakitang buhay. O, past tense na yun, nagpakita ng buhay. No, sabi dito, pagkatapos ng kanyang pagdusa, ay saan ba si Kristo nagdusa? At sino dito ang pinopoint dito sa Acts 1:3 to 5? Si Kristo po. Saan siya nagdusa? Doon sa cross. Ibig sabihin, nagpakitang buhay, na-resurrect na. Ay, ibig sabihin po, yung kwento dito, doon po sa Matthew 28 at Mark 16, parehas. No? After na resurrection doon ang ang kwento pa. Pag tiningnan mo, after na siya resurrect, nangaral siya. At ito yung kanyang pinangaral. Dinisagreehan mo si Kristo, mga kapatid. Dinisagreehan ang ating katunggali. Kasi sabi niya kanina, hindi daw doon yun nangyari. Eh, saan ito nangyari? Ipakita ka mamaya, kung nangyari ito yung Acts 1:3 to 5, kung nangyari ito, hindi pa siya na-resurrect. Kasi kung hindi ito na-resurrect, hindi ito nangyari sa Acts chapter 16. At sa Matthew 28, hindi yan nangyari doon. Kung hindi pa siya na-resurrect. Eh, nag-agree ka naman kanina. Resurrection ng topic dito sa Acts 1:3 to 5 na sinulat ng apostolo. Kaya dito, sabi dito, dalawa. Kasi nga, kukunin mo yan, Brother Kamatso, yung buong kwento para makuha nyo po. No, huwag kayong babase sa tao. Ginamit mo yun kanina, mga reference mo, mga outside reference. Dito tayo sa Bible. Kahit gamitin mo yan, hindi yan makapa-epekto sa akin. Kasi kay Kristo ako. Sabi ko, kahit pastor yan, kahit theologian, kahit sino pa yan. Disagreehan ko talaga yan kung siya mismo mali ang turo niya kay Kristo. Kasi ang final authority ko kahit mga Baptist, yung final authority namin, yung Diyos, hindi yung pastor, hindi yung tao. Kasi pwede magkamali. Ay iwan ko sa iyo kung mali na siguro yung yung tinatawag na leader ninyo, tapos yun pa rin susundin ninyo. Basta ako kahit sasabihin mo yan na Baptist yan, komentary lang yun ng isang Baptist religion na ginamit mo eh. Ay sino bang dito yung paniniwalaan natin, yung kanilang komento lang. Tapos sabi mo, kakampi kayo, ay ba't hindi ka naging Baptist? Kakampi pala kayo eh. Mga Baptist yung ginamit mo, sabi ko, kakampi ka doon, ba't hindi ka naging Baptist? Nako naman po, no? Kaya, salamat. Kaya sabi dito, for John truly baptized with water. Ito yung sinabi niya, sabi ni Juan, nag-promise siya, sabi dito, at siya nangako na ito yung si Juan, nagbaptismo lang sa tubig, pero ako nagbabaptismo sa inyo sa banal na espiritu. Kaya ang tanong ko, saan ito sinabi? Doon ba sa tinatawag Mark 16:16 or hindi? Sabi niya hindi. Ay pagsisinungaling yan kasi meron akong proof, meron akong premise na doon yun nangyari. Kasi nga kinukuha niya lang, kaya nga nakapokus lang doon siya sa Mark 16 ko, no? Yun talaga ang topic, papatunayan. Pero paano mo papatunayan? Gagamit ka ng mga verse sa Biblia para makuha mong buong kwento. Ay ngayon, kung ito pala, papatunayan ko pala na yung nagpunta lang doon sa sepulcher, no, sa tinatawag na libingan ni Kristo, kung sasabihin ko lang pala, lang talaga, dito ako nag-focus sa sa topic ko sa sa John 20 verse 1. Isang babae lang talaga, isang babae, tapos ayaw ko nang makinig na meron pa pala doon. Meron pang Salome, meron Joanna, Mary. Tapos ang dami pa. Ay kasi kung doon lang ako babase, kaya nagiging mali kayo diyan kasi isa lang yung verse binasihan nyo. Okay, so kunin ang buong tayo kwento. mga kapatid sa ating second cross na affirmative. 7 minutes, proceed. Okay. So ang tanong ko po, sino ang mas tama?
itong mga Bible scholar at mga theologians na sangkatutak na pinagbabasa ko, o kayo po na tumatayo sa negative side? Ako po, dahil nga si Kristo yung aking kakampi at si Apostol Luke, no? At ang iba pa mga apostol. Kaya hindi ako babase sa tao. Kaya ikaw mismo kanina nag-agree ka na pwedeng magkamali ang tao. Ay kanila yung tinatawag komentary nila yon. Oh, ba't ako babase sa kanilang komentary? Ay dito very clear, letra por letra. Kaya ipakita mo mamaya sa Acts 1:3-5 na ito ay hindi nangyari sa after resurrection kasi hindi yan sa Mark 16 nangyari. O ang dalawang baptismo na binanggit dito. Kung mayroon ka mapakita. At ako mismo, aalis ako ng baptis kung mayroon ka mapakita na hindi ito Acts 1:3-5, hindi ito Okay, sa Mark next 16 question na nangyari. po. Oh. Ito bang mga Bible scholars at mga teologyans sa pinagbabasa ko, hindi ba sila kakampi ng Panginoon Kristo at ng mga apostol? Kakampi ba sila o hindi sila kakampi? Pwedeng kakampi sila kung tunay ang kanilang tinatawag na preaching or tinatawag na doctrine. Pero hindi sila kakampi kung sila bro ay against sa teaching ng Panginoong Hesus. At hindi ko naman nakita kung tunay silang saved. O ba't mo ako tatanungin sa kanila? Ako bang nagligtas sa kanila? O ako alam ko naligtas ako dahil si Kristo nagligtas sa akin at ako yung nanampalataya. Ay individual ang kaligtasan. O kaya nalayo ka sa tema mo. Next question. Ito bang mga Bible scholars ng Baptist at mga teologyan ng Baptist na binasa kanina tungkol sa Mark 16:16, sila ba ay ginagabayan ng Holy Spirit? Yes or no? Okay, 10 seconds, hindi ko alam kung sila tunay na ligtas. Ba't makikita ko ba na mayroon silang Holy Spirit? Kasi nga inward, ikaw kanina nagsabi na inward ang Holy Spirit. Kaya hindi ka makapuntos dyan. Pamalian mo ito mamaya ang Acts 1:3-5 na hindi ito nangyari. Ang dalawang baptismo na binanggit ng Panginoon Hesus after resurrection. Kasi kung hindi ito after resurrection, tama ka. Pero kung ito ay after resurrection at inagrehan mo na, mali ka talaga. Next question. Okay, next question. Okay? Ito bang mga Bible scholar, mga Baptist, pati yung mga nagsalin ng Biblia mula translation hanggang sa mga version, sila ba ay ginagabayan ng Holy Spirit? Yes or no? Yes nga, pwede kung sila ay tunay na ligtas. Oh, kasi ang tunay na ligtas, ginagabayan bro. At ang pag-translate, pwede bro, ang tao mag-translate. Kasi ang dami ka nag-translate, ang ibang translation, mali eh. Kaya nga hindi ko ginagamit yung ibang translation kasi ang daming mga kulang. Oh, kung tunay yan bro, na ligtas, mayroon yan. Kaya nalayo ka na sa mga translation ka na pumunta. Oh, next question. Okay. Diyan sa Marcos 16:16, sa paborito mong translation, sa King James Version, mababasa mo ba dyan sa Marcos 16:16 na bautismo sa Holy Spirit ang binabanggit? Yes or no? Yes, nabasa ko na kanina, dito ang kadugtong. Ba't ayaw mo kasi kunin ang kadugtong? Kasi nga after resurrection ang kwento. Kasi nga ang Bible, papatunayan ng Bible, ay ayaw mo ang Acts 1:3-5. Dalawang baptismong binanggit. Kadugtong yan sa Matthew 28 at Mark 16:16 na istorya kasi the same day. Oh, the same day. Oh, kasi doon ka lang nakapokus. Oh, doon 'yon ang tinatawag na kabuuan ng kwento. Dalawa bro ang kanya sinabi at 'yon ay baptism sa Holy Ghost. Bakit? Promise nga, hindi po siya tinatawag na utos at inagrehan mo 'yan. Okay. Ang utos ay tubig. Oh. Sabi niyo po mababasa sa King James Version. Inilagay ko po sa screen yung King James Version. Saan po dyan nakalagay na isinali niya na bautismo sa Holy Spirit? Ayan po, nakalagay na po dyan. Saan po dyan banda? Okay, sagot. Doon nga ang kabuuan. Hindi ka ba nakakuha sa tanong ko? Sa tinatawag sagot ko? Ay, dyan ka nakapokus. Ay, yun ang kabuuan. Ay, ngayon nga sabi ko, kung doon lang pala ako pupokus sa Matthew 28, iwan ko ba ko sa John 20 verse 1, kung a-agree ka ba na sasabihin ko lang na isang babae lang, tapos ikaw magsasabi, ang dami. Kaya ngayon, dalawang baptismo, doon yun ang kabuuan sa Acts 1:3-5, ayaw mo talagang 1:3-5, dinadisagreean mo si Apostol at ang Panginoong Hesus. Next question. Okay, next question. Sabi mo, si Pastor Rean ay theologian. Ano ba siya? Theologian ba siya o Bible scholar? Si Pastor Rean Puentes. Both po bro, kasi pag sinabi mong theologian or Bible scholar, nag-ano yan nag-aaral ng Biblia or sa about sa Diyos, ay nag-aaral eh. Oh, tayo na po ba? Okay, mamaya pa. May question pa ako. Sige, next question.
May aklat ako Sige, rito nakaaral ng may aklat ako rito ng Baptist Manual kung papaano ginagawang theologian at scholar ang isang Baptist member. Tanong ko sa iyo, papaano sila kinikilala at ginagawang scholar at papaano sila ginagawang Bible scholar at theologian? Paano? Sila po, kahit nalayo ka na sa sasagutin kita, nalayo kita sa topic mo. Ito yon ang sagot. Mr. Moderator, Talagang kayo na ina-approve. yung object muna. Proceed sa objection. Mr. Moderator, Naka-mute pala ako dito. Proceed sa objection. kasi ang tanong ko papaano? Dapat sumagot siya doon sa direct. Wag muna siya magpasakalye ng out of topics. Okay. Siya nga nagkot kay Pastor Ian eh. Kaya tinatanong ko sa kanya kasi may standard reference ako dito eh. Oo. Okay. So papaano? Counter, Sagot counter. niya. Okay, counter objection. Counter po, counter. Hindi naman kategorikal yung tanong mo. Kaya sinasagot ko nga eh. Kaya maghintay ka para tapusin mo ako, bro. Okay, so Wala naman nagsasabing categorical yon. Okay, so Sabi ko lang Kaya nga eh. papaano. okay na. Huwag kayong mag-usap mga kapatid ha. So ganito ang desisyon ng ating moderator. Sa objection naman dito, ang pinaka-concern yung sagot na direct as possible. Yung counter objection naman, sumasagot naman daw siya. Ngayon, ang question dito yung papaano. It tells na parang paraan siya ba. So I think ready naman sumagot si Pastor Ruben. Pastor, proceed sa 20 seconds. Paano daw? Okay. Ito bro, kung paano. Inapurbahan niya ng mga ibang mga tinatawag na pastors, pinipirmahan. Ay si Pastor yan, mayroong mga book eh. Hindi mo ba nakita? Hindi ka ba nakabili ng kanyang book? Inapurbahan yan. At may mga pastor yan na nagpirma. At alam yan ng mga ibang mga pastor. Kaya baka hindi mo yan alam na si Pastor Rian, mayroong mga books at hindi Okay. pa natapos ang iba. Okay. Last 1 minute. Tama yon, mayroong asignatories na kinikilala siya. Ngayon, pwede mo bang ilabas ngayon sa screen na nakalagay si Pastor Ian Puentes ay theologian at Bible scholar ng Bible Bap? Meron ka ba ipapakita o wala? Wala, dahil sa messenger lang ako. Kahit titingnan mo ako dito, sa messenger lang ako, wala akong ibang mga gamit dito. Pero, Okay. na ginagawa at pinirmahan na yan. Okay. At Mamaya malayo ka sa po. estima mo. Focus sa sorry. estima mo. Okay. Next question. Kasi Sige. hindi, nasa tema ito. Ikaw nga nag-quote kay Pastor Ian. Di ko naman naisip siya. Ikaw lang nakaisip eh. Question. Okay, ngayon, bibigyan kita ng chance. Tawagan mo, i-chat mo si Pastor Ian, tanungin mo siya mismo. Siya mismo magsabi, ako ay isang theologian, ako isang Bible scholar ng Bible Bap. Tinitiyak ko mabibigo ka. Sige po. Hindi ko nga siya matatawagan kasi nga naka-messenger ako dito sa iyo. At hindi naman yung topic natin. Kasi tinanong mo kanina kung sino. 7 minutes time. Tinanong mo kanina kung sino. Ako na alot topic. So, dyan Time na. nagtatapos mga kapatid ang second stage ng ating debate. Dako tayo sa final conclusion mga kapatid at mauna dito si Negative. At shoutout muna sa lahat ng nasa live. Kay Jimmy Ebanghelio, sabi niya, mga maling unawa. Iyan din ang sinasabi ninyo, ang 10 Commandments tagapagligtas. Shoutout din kay Libre ang kaluwasan, ang layo ng topic ni Fernando Camacho. Shoutout din kay Jimmy Ebanghelio, kay Charleston Medina, hahaha, o kayong mga Baptist, huwag kayong maniwala sa mga Baptist scholar ninyo kasi hindi pumapabor kay Pastor Ruben ninyo. Uy, sabi yan ni Pastor Ruben ninyo ha. Shoutout din mga kapatid kay Grison Lendio at kay Nathaniel Dave Zamora. Ang sabi ni Kristo na may baptism, Mark 16:16, word by word. Shoutout din kay Crystal. Kaya hindi maintindihan ang nasusulat sa Biblia kasi wala pa kayong Holy Spirit na nananahan sa inyong mga walang Holy Spirit kaaway ng Diyos. Shoutout din kay Vince Backclass. Kaya mga komentary lang yon kasi opinion lang ng mga Bible scholar. Shoutout din mga kapatid kay Noel Colares, yung patunayan mo, yung Marcos 16:16, wag ang Mateo. At shoutout din kay Jerome, ang Mark 16:16, walang mababasang baptism sa tubig at wala ring namang mababasang baptism sa Holy Spirit. Pareho lang kayong dalawa na pinagpasunod ang Biblia sa sariling unawa or reading on personal biases. Dako tayo sa final conclusion. Pastor Ruben, 5 minutes. Your time starts now. Okay, maraming salamat mga kapatid. At nakita natin si Brother Camacho nalayo siya.
no? At alam natin yan, no? Kahit pupunta siya doon na siya sa out of topic na siya kay Pastor Rian. Kasi tinanong niya ko kung sinong theologian, no? Kasi nga, the same stand kami. Kahit si Pastor Rian, tanungin mo kung anong stand niya dyan. At mayroong mga libro si Pastor Rian. Oh, mayroong ka bumibili sa kanya dito sa Mindanao, sa Visayas, sa Luzon. Kasi mayroong siyang mayroong mga napirma. Pasalamat talaga yun, nasa messenger lang ako O hindi ako kumpleto na gamit kagaya mo diyan, no? At ang dami mo siguro monitor. Pero kung nakikita ninyo mga kapatid, nalayo sa tiba at hindi talaga kaya ito pamalian ng Acts 1:3-5. Ayaw talaga dito niya. But doon siya pupunta lang sa Mark 16:16. Kahit yun ang topic, kasi nga papatunayan mo, ang Mark 16, ay saan mo yan papatunayan? Doon sa kabuuang kwento, mga kapatid. Kaya mga kapatid, ito ngayon, no, para sa akin, tapos na yun yung debate. Kasi nga, hindi naman talaga na itayo yung kanyang mga tindig kanina. Maling-mali talaga kasi nga, siya na mismo nag-agree na ang baptism sa tubig ay hindi makikitang babasa sa Bible na tatak doon sa kaligtasan ng tao. Wala daw mababasa. Kasi mababasa talaga na baptism na tatak sa tao ayon ang Holy Spirit at interchangeable. Ay sabi niya kanina, hindi interchangeable. O akalain mo yun, kinontra niya yung Bible. Kasi pag nakabasa ka sa Bible, tinatawag nga dwelling of the Spirit, beareth witness of the Spirit, or tinatawag receive of the Holy Ghost, or tinatawag po na mga cell of the Spirit. Yun po ay baptism ng Spirit kasi nga hindi immerse. Sabi kanina, hindi nga immerse yung baptism sa Spirit at hindi utos. Nag-agree niya, hindi utos ang baptism sa tubig as a Spirit. Kaya nga hindi utos yung Mark 16. Promise lang yun, promise. Kung mananampalataya ka, tapos na, nabaptize ka na. Saan ka nabaptize? Natatak sa kaligtasan. Yon ang tinatawag na Holy Spirit, no? Kaya nga, agree naman siya pala, hindi naman yung nakaligtas. Kasi kung tatak yun sa kaligtasan, dapat yun nakakaligtas. Kasi nga, ang tatak sa kaligtasan, na doon yung tanda sa tao, na siya iligtas ay doon sa baptism sa Spirit. Kaya mga kapatid, para kayo magkaroon ng Holy Spirit, tanggapin nyo po, no, ang buong katotohanan ng Panginoong Hesus ay Diyos na nagkatawang tao, ni Paco sa cross 2,000 years ago, nagdanap ng dugo, inilibing na buhay muli, nalbuhay muli, bayad ng iyong kasalanan. Nasa tunay mong panampalataya, no, mayroong pagsisisi na ikaw mismo ang nagkasala, tanggapin mo na hindi ka makaligtas. No, siya lang tanggapin mo sa pananampalataya at ikaw ay maligtas, sabi ng Panginoong Hesus. Kasi yun ang promise, matatakan ka na ng Holy Spirit para ikaw magkaroon ng Holy Spirit. At yun ang tanda, hindi na yun ordinance sa church. Kasi yung baptism sa tubig, ordinance yun. Uutos siya sa mga taong natatakan na ng Holy Spirit. Kasi sabi ko nina, ano ba yung matik na nangyayari sa tao na pag siya nananampalataya, tubig ba or Spirit? Agree naman siya na Spirit. Ito, dagdagan pa natin ng verse, Acts chapter 10, verse 43, 44, and 47. Sabi dito, to him give all the prophets witness, that through his name, whosoever believeth in him shall receive remission of sins. Ang kahit sinong mananampalataya sa kanyang pangalan, si Kristo. Sabi dito, kahit sino, siya ay nakatanggap ng tinatawag kapatawaran ng kasalanan. Verse 44, while Peter yet spake, kahit si Pedro nagsasalita pa these words, the Holy Ghost fell on all them which heard the word. Dumating sa kanila kaagad ng Holy Spirit. Unang nangyaring Holy Spirit. At sabi dito, pag kasi nanampalataya na ang context dyan, or a passage, sabi dito sa 47, can any man forbid water? Ngayon, meron pa bang hindi pang pabaptize sa tubig? That they should not be baptized, which have received, past tense ang receive, the Holy Ghost as well as we. Ngayon, salamat. Sino pa ngayon dyan ang hindi yung pabaptize ninyo na nakatanggap ng kayo ng Holy Spirit dahil kayo nanampalataya na? Ngayon, mga kapatid, nakita natin, yung Mark 16, matik na nangyayari. Kaya yung mga tindig ng ating katunggali, no, nalayo lang siya sa tima Kaya ang dami niya dinisagreehan sa katotohanan. Yung Acts 1:3-5, pamalian mo lang na hindi yan sa time, sa Mark 16:16, hindi resurrection ang topic doon. Kasi pag napakita mo yan, hindi resurrection ang topic doon at hindi doon ang sa Mark 16:16 yan, ibig sabihin, tama ka na bro. No? Natubig yun. Pero pag ang Acts 1:3-5, ang topic dyan ay resurrection, after resurrection of Jesus Christ, after sa kanyang pagkabuhay muli, na nagpakita siya at nangaral, 2 baptismo, at mininsyon lahat doon. Kagaya sa mga Magdalene, Mary, mininsyon lahat doon sa Book of Luke. Kaya dito din, mininsyon lahat ni Luke, pinasulat sa kanya siya yung kabuang kwento. Kaya kunin mo bro, no? Kaya nawa, no, sa ating mga nanonood at makapanood po ito, no, nagsilbing aral ito, tanggapin yung Panginoong Hesus bilang inyong Diyos tagapagligtas na siya lang, hindi ang inyong gawa, hindi ang water baptism. Kasi water baptism, sabi ko kanina sa kanya, hindi yan ang tinatawag na Mark 16 tubig. Bakit? Hindi yan nakabigay ng eternal life. Walang tatak yan sa kaligtasan.
kasi doon lang sa Holy Spirit. Maraming salamat. Dako tayo sa ating final conclusion din ng affirmative. 5 minutes, bro Camacho. Alright, thank you. Unang-una inuulit-ulit niya no, papatunayan ko raw na hindi ito resurrection. Bakit ko tututulan yan nga doktrina namin eh. Talagang hindi naman resurrection. Ibig bang sabihin niyan nabali mo na yung tindig sa Marcos 16:16. Hindi, kasi paniniwala rin namin yan eh. Totoo na ang bautismo dalawa. Bautismo sa Holy Spirit at bautismo sa tubig. Kaya lang ang paksa natin, kaibigan, ang paksa po natin, Marcos 16:16. Ayan po malinaw oh. Yeah. Marcos 16:16. At yung Marcos 16:16 wala kang napatunayan na yan ay bautismo sa Holy Spirit. Una, nilabag mo yung Greek syntax. Tapos, hindi ka umayon sa Greek grammar na kapag ang bautismo ay walang pareralang kasunod, tumutuko yan sa bautismo sa tubig. Okay? Pangatlo, ginamit mo si Pastorean, wala ka namang maipakita. Kahit ngayon, tanungin mo si Pastorean, mga kaibigan, mga kapatid, hindi sasabihin ni Pastorean na siya ay theologian at Bible scholar. Hindi ko mo mayroong isinulat na libro, Bible scholar na. Kasi lalabas dyan, pati ako Bible scholar na rin, 3 na naisulat kong libro eh. Pero hindi ko kiniklaim na Bible scholar ako, hindi ko rin kiniklaim na theologian ako. Kahit sino pwedeng sumulat ng libro. Pero yung kilalanin ka ng church, ikaw ay scholar nila at Bible theologian nila. O iba usapan nun, hindi pwedeng self-proclaim yan. May authorization yan, may pagkilala ng denominasyon yan. Ngayon, nabanggit ko kanina, yung mga Bible scholar na binasa ko, kampi sa akin, yung sa Mark 16:16. Bakit di daw ako nagbaptist? For your information, Pastor Ruben F. Conyada, ako po dati ay isang member ng Bible Bap. Yung Bible Bap, yan po yung Bible Baptist Church. Umalis ako dyan sa Bible Baptist Church, marami ako nakitang mali, naturo, kasama na yung osas ng Baptist. Tapos ngayon, nagpakita ka pa, may sarili ka pang doktrina ng Marcos 16:16. Wala sa official doctrines nating mga Baptist noon, sa Bible Bap, official doctrines na nagtuturo, Marcos 16:16, ay bautismo sa Holy Spirit. Ang official nating turo dyan nung araw, yan ay bautismo sa tubig. Kaya nga kinot ko yung iba't ibang mga Baptist na theologian, iba't ibang mga scholar. Sa dinami-dami ng binasa ko, sa dinami-dami nila nang nagpahayag, ikaw lang lumabas na tama. At parang pinalilitaw mo, ikaw lang ang kinasiyan ng banal na espiritu. At sila hindi. Tapos sabi mo si Pastorean theologian tsaka at tsaka scholar. Naku, mapapahiya ka sa kaibigan ko na yan. Ngayon, bakit hindi ako nagbaptize? Umalis na nga ako sa pagbabaptize mali kasi. Kaya nga tinututulan ko yung Marcos 16:16 Wala sa official na doktrina natin yan. Na yan ay kasi kung nasa official doctrine sa atin, pinakita mo na kanina. Kasi hinanapan na kita ng mga pruweba Sa korte, mahalaga ang katibayan. Hindi mahalaga rito yung mga papusyaw. Ginagawa mo, pusyaw-pusyaw lang, salita-salita lang, tapos quote ng text. Para bang pag nag-quote ka ng text, si Kristo na nagturo sa'yo. Mali. Sarili mong deliberation po yun Wala nga kumampi sa'yo pati mga Bible scholar, pati yung mga nagsali sa PCBS at American Bible Society, nagkamali sila sa Marcos 16:16. Ikaw lang yung lumabas sa tama. Bakit wala kang isinaling Biblia? Bakit hindi mo isinalin yung Marcos 16:16 na yan pala ay baptism sa Holy Spirit? At kapag ginawa mo yan, maraming kokontra sa'yo kasi mali yan. Walang ganyang turo sa Biblia. Ngayon, sabi niya, yung Holy Spirit daw, yun yung tatak. Maliho. Maraming nagbabasa ng Biblia, hindi talaga naunawaan Ayan
O, nilapag ko na sa screen. Yang Holy Spirit, hindi po yan tatak. Yan ang nagtatatak. Persona po yan, paano magiging tatak yan? Yung persona, yun ang nagtatatak sa kanyang bayan. Pinatutunayan ng Holy Spirit na ito ay bayan ng Diyos. Hindi ang Holy Spirit ang isang tatak. Yan ang nagtatatak. Time. Ano tatak? Sabat. Ay, tapos na sayang. Okay, maraming salamat. So, dyan nagtatapos mga kapatid ang ating debate between SDA and Baptist. So, before natin end yung ating live, siyempre gusto ko muna kayo magpasalamat. Unahin natin si Bro Camacho. Bro. Yes. Lubos ako nagpapasalamat sa lahat ng mga viewers ngayon. Kapareho ko ng paniniwala at mga salungat sa akin ay ipinagpapasalamat ko po yan sa Panginoon sapagkat bahagi po kayo ng makabuluhang pag-aaral natin pong gabi. At syempre, pinasasalamatan ko rin, of course, ang atin pong napakusay na defensor ng Baptist, si Pastor Ruben Eva Cunyada. Siguro, meron pa kami susunod na mga usapin. At kay kapatid na Rasha Vista, maraming salamat sa paging patas na moderator. Lagi niyo po subaybay mga kapatid dito sa Rasha Vista. Ito pong video na ito ay lagi ko pinakiusap na kukunin ko at ipopost ko rin sa akin pong YouTube channel. No, kaya mapapanood din po ninyo ito. Type nyo lamang Fernando B. Camacho Jr. sa YouTube channel. Okay? Muli po ay sa Panginoong Diyos ang lahat-lahat ng pasasalamat at papuri. Hasta la vista. Viva el Señor. Viva Adventista del Septum Dia. Chokbo Hamnida. Nispa sa inyong lahat, mga kapatid. Okay. Shalom. Dako tayo kay Brother Ruben. Pasasalamat po. Okay, magandang gabi sa ulitin, no? Sa lahat ng nanonood, magandang gabi sa inyo at lalo na sa ating Panginoong Diyos. Maraming salamat, no, na ihagi ang kanyang mga salita. At salamat din, no, sa ating katunggali, Brother Fernando, sa oras na yun binigay at sa ating moderator din, no, Brother Rasha. Maraming salamat at sa no, sa lahat ng mga Baptist na nanonood, maraming salamat po. God bless. So, Rasha TV gusto nyo magpasalamat sa lahat ng sumusuporta at laging nanonood sa atin. Kung gusto nyong sumali sa ganitong gawain or magkamon man sa duluang ito, pwede kayo mag-PM sa akin mga kapatid. At please subscribe yung ating YouTube channel, Rasha Debates TV, at yung aking Facebook mga kapatid. So, you can follow me, Rasha Vista mga kapatid. At maraming salamat. This is Admin Rasha ng Rasha TV and